tuwing nakikita mo ako, nahihimatay ka na lang. Hindi ko nga alam. Basta ganun, hindi ko sinasadya. Nangyayari na lang. Ipahanap natin si Brent. Yung boyfriend ni Maggie? Oo, kung sino dun sa tatlo ang magmamatch sa DNA ni Brent, siya ang tunay na anak ka rin nina. Nasistress ako sa daddy mo. Kinukulit ba naman ako tungkol kay Brent? Eh di sabi ko, patay na siya. But of course, that's not true. Ano, bakit ka nagsinungaling? Ginawa ko lang yun dahil gusto ko na matigil yung stress niyo sa paghanap sa anak Karenina na yan. Bakit ba kating-kati ka na mahanap yung anak ni Maggie? Gusto ko lang tulungan sila, Uncle Sarnan. Sino sa ating dalawa ngayon na nagsisinungan? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Maggie! Kasawa na tayo, may mga anak na tayo. Hindi mo masagot ng diretso yung tanong ko. Maggie? Sandali lang! Maggie! Karen, tumingin ka. Problema? Siya ang problema ko. Alam ko kung anong habol sa atin yan. Yung reward money na mapamapunta sa akin. Yun ang gusto niya! Kung hindi ka titigil, matatama ka sa akin. Kadyo! Ah! Kadyo! Bitaw ang anak ko! Hindi ko sinasadya, Karen. Nagdilim lang paningin ko. Sorry. Kaya mo ako sinakal. Ganon. Nay, tingnan mo naman yung sinasamahan niyo. Tingnan niyo yung ginawa niya sa akin. Ano, isang araw na lang makikita tayo na lumulutang tayo sa kanal dahil dyan sa lalaking yan. Ay, butang na lang. Hiwalayan mo na yan. No? Iwan mo na yan. Walang iwan. Walang iwanan. Nag-sorry na nga ako, di ba, Karen? Sorry na. Sorry na. Sorry. Hindi na mauulit. Hindi mo dapat sinaktan si Karen. Saktan mo na lahat pero wag kang anak ko! Hiwalay na tayo! Lumayas ka! Ha? Iwalay? City Babes naman. Huwag naman ako iwanan, City Babes. Sweetie bitch! Lumayas ka! Hindi ako alis. Hindi ka alis. Sigurado ka hindi ka alis? Hindi ako alis. Hindi ka alis! Pwes, kung di ka alis, kami aalis! Ay! Sige, ay, ay, ay! Asa na ba yung sa renta, ha? Wala na po kapag yung wala na! Ay! Ano ba yung natulungan na? Kapag ko yan! Ang inang mayabang! Mayaman daw, pero puro na kayo yabang! Ay! Mga pwisit kayo, ha? Ha? Ang inang puro yabang! Mga balasuban! Puro kayo! Abel, I need to tell you something. Bakit parang takot ka? Si Maggie, Abel, What about Maggie? I think buhay pa siya. Nakita ko siya. Daisy, patay na si Maggie. Imposible yun. Baka naman namamalik mata ka lang. Yeah, you're right. Tsaka, hindi naman kailangan hanapin yung multo ni Maggie. Dapat mag-focus tayo sa paghahanap kay Brent. Ano yung sabi ni Ruth? I don't know, parang ayaw niya akong tulungan eh. Sabi niya, wala daw siyang alam. Kaya nga rin ako nakipagkita sa'yo eh. Di ba, best friend ka ni Maggie? Baka naman may nakwento siya sa'yo. Tinago ni Maggie ang relasyon nila. Pero nung nag-usap tayo tungkol kay Brent, I made some calls sa mga taong sa circle namin. Oh, so ano, may nalaman ka ba? Brent Dizon ang buong pangalan niya. At nakik-out raw siya sa Ateneo. Yun lang eh. Is that enough? Oo naman, Daisy. Well, at least ngayon, may apelido na siya. Well, that's a start. Ngayon, pag nahanap natin si Brent, manalaman natin kung sino talagang anak ni Maggie. Lalabas na kung sinong totoong anak Karenina. Hayaan mo na yun, Nay. Inggit lang yun kasi tayo makakaalis tayo sa lugar na yun. Nakakasana talaga kung yung totoong anak ka rin na. Kasi pag nagkataon, wala na tayong babalikan. Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Malakas ang kutob ko. Ako yun. Think positive lang tayo, Nay. Huwag kang umiyak, Nay. Goodbye kahirapan, Nay. Nay, sabihan mo ako. Goodbye kahirapan. Nay, tama na, Nay. Alis tayo dito, ha? Hindi na tayo babalik dito. Diba? Goodbye kahirapan! I'd like you to meet Peter Calzado. Siya yung private investigator ko. Siya yung nakahanap nun sa manifesto tungkol kay Maggie nun. Nice to meet you. Alam mo, specialty ko talaga ang mga nawawalang tao. For the right price, kahit sino, nahahanap ko. O sino pala papahanap mo ngayon? Yung lalaki nakabuntis kay Maggie.
Ang alam lang namin ay ang pangalan niya at ang eskwelahan kung saan siya pumasok 15 years ago. Enough na ba yon? Alam mo, sobra na yan. Sa panahon ng internet ngayon, malaki yung matutulong ng pangalan at yung maliit na detalye. Good. Kailangan talaga siyang mahanap eh. Brent Dizon yung pangalan. Tapos, check mo baka may record sa Ateneo kasi doon siya nag-aral nung mga mid-90s eh. Peter, nakahanda kami magbayad kahit magkano mahanap lang siya. Consider this case closed, Mr. Barredo. Baka wala pang isang linggo makita ko na yung hinahanap ninyo. Okay. Saan ko yan ha? Salamat. Kailangan talaga siyang mahanap kasi siya yung susi doon sa misteryong hinaharap namin ngayon eh. Sigurado. Ba't din yung kasama si Aldrin at si Carla? Naku, Uncle Sernan, pinauwi ko muna sa townhouse. Overcrowded na daw kasi dito Nahihiya sila dahil baka nakakasikip lang daw sila dito. Kaya nga namin kayo pinatawag kasi medyo masikip na tayo dito. So, we were thinking na lilipat tayo sa bahay natin sa Quezon City. Talaga po? Meron pa po kayong ibang bahay? Mas malaki po ba yung dito? Mas bongga? Oo, Karen. Kaya maganda na kayo lumipat within the week. Kesa kung ma-stress at mapagod tayo sa paglipat, bakit hindi na lang po tayo magbawas ng tao? Ruth, if you are implying na paaalisin natin ang mga bata, hindi mangyayari yon. They're going to stay with us hanggat hindi namin alam kung sino ang tunay na Ana Karenina. Don't be silly, Auntie. I'm not talking about them. I'm talking about the staff, the housemates. Ayoko naman hong paalisin ang mga anak Kareninas. Why? Because one of them could be my dearest pamangkin. Abel, Ruth, ano na balita kay Brent? Uncle, wala nang maalala si Ruth eh. Pero, bali, may lead na ako. Nakausap ko na rin yung investigador ko. In a matter of time, mahanap na rin natin kung sino nakabuntis kay Maggie. Nakabuntis? Ang ibig sabihin po, Brent is your father. Ama na isa sa inyo. So, kapag nakita si Brent, malalaman namin ng totoo kung sino sa inyo ang apo namin. Imamatch namin yung DNA niya sa isa sa inyo. Karen, makikilala mo na tatay mo? Assume. Ang bongga ng balon! Ang daming sala! Ilan na ba ito? 12 na ba ito, no? Ang ganda naman po dito. Pinagawa namin itong bahay na to para kay Maggie bilang surprise on her 18th birthday. Kaso nga, ayun, hindi na niya nakita. Kaya napagkasunduan namin kung sino man ang lalabas ang totoong Ana Karenina, sa kanya mapupunta itong bahay na to. Bongga! Akalain mo, may pera na, may pabahay showcase. Tsaka, Nay, sight mo, oh. Ang laki ng space. Parang kahit mag-chacha ko dito buong araw. Wala akong mai-store. Bakit naman yung ganyan pa ako? Diba? Sayaw tayo, dali. Ay, ikaw na lang. Sumayaw na lang. Alam mo yun, di ba yung chacha? Yung kay Roy Styling Charles. Paano ba yun? Ganito, oh. Ganyan. Nga ka lang. Skebot ka na ganyan. Ganyan. Oo, ganyan. Oh, tapos kiss ka. Ganyan. Natututo ka naman sa akin. Sarnan, ngayon lang kita uli nakita tumawa ng ganyan, Paano ito kasi si Karen Napapatawa mo ako talaga. Para kasi Maggie. Naksan! Dahil dyan po formation tayo, Lolo. Magtsatsa ka rin! Ganyan dito kasi Hindi ko alam yan Tuturuan. Ito naman si Lolo. Parang di naman. Sige, Ganyan lang sige. ako. Extend Okay. your arms like Extend. that. The wiggle. Open your mouth like the And then go! Naku, galing! Ayan! Oh, kailan na pa ganon? Ayan! Okay. Mel, halika dito. Lang kayo!
believe na talagang lumipat si Lolo from his favorite house to here dahil lang dyan sa mga anak Karenina na yan. Ma, can't we just stay sa townhouse? No, Carla. Kung nasa ang mga anak Karenina, nandun din dapat kayo. Kayo ang mga tunay na apo, hindi sila. Kaya kayo ang dapat na maging paborito. Hindi kayo dapat nagpapatalo. Ma, kung makapagsalita ka parang contest ito. It's not naman, di ba? It is, Aldrin. At lamang na lamang sila. Ma, natural lang. Hinahanap ni Lolo at Lolo yung apo nila eh. Siyempre yung atensyon na kila Ana Karenina. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi nila kami gusto eh. FYI, hindi nyo rin magugustuhan pag nabawasan ang mana ninyo. Ma, malaki ang estate ng mga Monte Claro. Sabi nga nila, the pie is big enough for everyone. Huwag kang maniwala dun, Aldrin. I am grooming you to be a top-notch businessman. At delikado ang ganyang pag-iisip. Remember, you should not share the pie. You should own it. As if naman may magagawa tayo sa desisyon ni Lolo kung sakaling mahanap niya ang tunay na Ana Karenina, di ba? I'm so disappointed in you, Aldrin. Tandaan mo, laging merong paraan. I am your mother. At hindi ko hahayaan na maagaw lang ng kung sino ang nararapat na sa inyo. Mother and child, sabi nila, wala nang mas lalakas pang bond sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at ng anak sa kanyang ina. You love paintings? Nagpe-paint po ako eh. Hobby lang po. Alam mo, sabi nila, namamana daw yan eh. Malay mo, namana mo yan kay Maggie. Nagpe-paint din po siya. Gawa ni Maggie yan eh. Para daw sa pagmamahala naming mag-ina. Wow! Alam mo, napaka-talented mo talaga. Bakit hindi ka kumuha ng fine art? Kasi ang gusto ni Daddy, business ang kunin ko. Yun ang gusto ng daddy mo. Eh, ikaw, anong gusto mo? Ako, basta masaya kayong dalawa ni Daddy. Masaya na rin ako, kaya susunod na lang ako. Ang bait-bait mo talaga. Alam mo, maswerte kami ng daddy mo at ikaw ang naging anak namin. Pero ito ha, pagka nag-iba ka ng isip sa kursong kukunin mo, susuportahan kita. Alam ko naman po yun, Mommy. Kaya nga tinatapos ko to eh. Dahil alam ko, nandiyan kayo palagi. Alam niyo, Mommy, kayo ang pinaka-best mom in the whole wide world. Kung nagkaroon nga lang ng contest ng pinakamagaling na mommy, ay naku, kayo mananalo. Okay lang po ba kayo? Pasensya ka na. Naalala ko lang kasi si Maggie, kung paano ko siya binigo nung kinailangan niya ng isang ina. Kaya po ba gusto niyo mahanap ang totoong anak Karenina para makabawi? Oo, kahit man lang sa isang apo ko. Malay mo, Nina, baka ikaw yun. Sana nga po. Kasi kung gusto niyo po ng second chance para maging isang ina, gusto ko rin po ng second chance para maging isang anak. Salamat. Marami akong sisingilin sa Maggie na yan kung sakali mang siyang tunay kong ina. Sige, Abel. Just tell me agad if you get any news about Brent. Ha? Sige. Good morning, Lolo. Ano? Pinagtimpla ko po kayo ng kape. Salamat, ha?
Lolo, mukhang excited na po talaga kayong makita yung sinasabi niyo pong tatay ng isa sa amin. Bakit po, Lolo? Hindi po ba masarap? Ganito timpla sa akin ni Maggie noon. Kuhang-kuha mo timpla niya. Talaga po? Masarap. Naku, Sir Nan. Alam mo ba, si Nina may hilig mag-painting. Naalala ko tuloy si Maggie. Hindi ba mahilig yun sa arts? Talaga? You think siya ang anak ni Maggie? Eh, hindi ba namamana yung ganon? Baka siya nga. Alam mo, posible rin si Ana eh. Kanina, pinagtimpla niya ako ng kape. Parehas sila ng timpla ni Maggie. At si Karen, kanina napatawa ka niya. At tanging si Maggie lang nakakagawa nun sa akin. Alam mo, Sir Nan, parang silang lahat, para-paraw silang ugali kay Maggie. Alam mo, totoo yan. Manghuhula lang tayo na walang katapusan kung sinong ating apo hanggat di natin natatagpuan si Brent. Alam mo, gusto ko lang matapos itong lahat. Gusto ko malaman kung sino ang tunay na Ana Karenina. Dahil gustong-gusto ko nang mabuhos ang pagmamahal ko bilang lola. Hello, Peter. O, buti tumawag ka eh. Naiinip na rin si Uncle Sernan eh. O ano, may balita ka na ba kay Brent? Hindi lang balita, Mr. Barredo. At hindi rin impormasyon ang mga nakita ko, kundi si Brent mismo. What? Nakonta ko siya kagabi at alam ko na kung saan siya makikita. Ikaw ba si Peter Calzado? Correction, Mr. Barredo. Nakikita ko na pala siya. Ngayon. Oo, ngayon. Ano yun, Ninong? Wow, Nina, marunong ka pala mag-drawing. Ay, shy type naman to. Patingin na. Baka maganda. Dali. Okay lang yan, okay lang yan. Ay, ang ganda. Lahat violet. Ay, eto yun. Ang galing. Uy, sa susunod ako naman. Madali lang naman ako i-drawing. Mukha naman akong cartoons. Sige, susubukan ko. Ay, tumawa si Nina! Alam mo, ngayon lang kita nakita ngumiti. Alam mo palang gawin niya. Pero, Nina, i-drawing mo din ako, ah. Madali lang din ako i-drawing. Yun naman pala. Sabay na lang kami. Drawing mo na lang kami para tipid sa papel. Pero wag naman puro violet. Anong kulay? Hi, May girl. glass. Ay! Hello po. Nina, I have something for you. Salamat po. Sana hindi na po kayo nag-abala. Ano yan? Pang pinta ba lahat yan? Patingin nga. Ay, ito. Ay, ito ka na sa gabi. Ito, dami mo ng ganito. Ay! Mapapapractice mo na kami ni Ana. Di ba, Lola? It's nice to see you smile. Sino ba naman pong hindi matatawa dyan sa dalawang yun? Sa dating post natin, mag-model tayo. Model! Paano? Kailangan yung model lagi nakapout. Ganon. Ganyan. Tapos talikod ka, parang naka-favor ka. O, Nina, dapat ganon-ganon na. Dapat kasi, para naman maiba naman ikaw. Itaas mo yun. Diyan ka. Alam mo, napapansin ko ha, yung ninang yan, nakikiclose-close na rin dyan kay Ma'am Carmela. Alam ko yung mga ganyan diskarte, anak. Pailalim yan. Oh, ano ang problema nun, Nay? Ito naman, na-discover ko lang naman ang galing-galing magpinta ni Nina. Kaya si Lola Carmela, binili siya ng gamit. Tsaka, Nay, ngayon na siya ngumiti. Ang ganda-ganda niya. Wala akong pakialam. Huwag ka nakikitsami-tsami dyan. Dahil baka nakakalimutan mo, hindi mo yan kaibigan. Kalaban mo yan. Kalaban mo pa rin yan. Eh, ano na naman yung kalaban na yan, ha? Anak, alam mo nangyayari dito? Parang game show to eh. Ang magkakalaban, kayong tatlo para sa magiging Ana Karenina. Milyon-milyon na nakataya
dito! Ang kalaban mo, yan si Nina at saka si Ana. Kailangan makuha mo ang puso ng mga judges! Wow! Judges? Ano yun? Judges, anak, hindi ka manonood ng TV. Ano ba? Ang judges mo, syempre, si Sir Sernan at si Mang Carmela. Kailangan makuha mo mga puso nila. Nang sa ganun, ikaw ang sole survivor. Nang sa ganun, ikaw na ang hahawak ng titulong Ana Karenina! Ano? Naku, sana. Nakita ko talagang ngumiti tsaka tumawa si Nina. Nakakabuti sa kanyang pag-stay niya rito, ha? She's starting to lighten up. Kailangan lang niya ng kaibigan. At saka, alam mo, mukhang nagiging close siya kay Karen tsaka kay Ana. That's nice. Magkakaibigan na pare-pareho pangalan. Saan ka makakita nun? They all make me so happy. Sana silang tatlo na lang ang apo natin. Pwede lang, no? Pasok. Abel. Uncle, nakita na siya. Nakita na si Brent. Pupunta na siya rito. Uncle, makikilala na natin kung sino talaga ang totoong anak Karenina. Ano yun? Pinapunta ako ni Mr. Laber Barredo. Kailangan ko siyang makausap. Sandali lang ho. Abel, bakit mo ako pinatawag? May importante pa akong meeting. Kailangan ka namin para makumpirma si Brent. Ma-confirm? Bakit? Nakita na siya. Papunta na siya rito. Nakita niyo ang tatay? Malalaman natin pagdating niya rito kung siya na nga. Sir, nandito na po yung bisitang inaantay niyo. Morning, Mr. Montenaro. Oh, Peter. Si Brent. Nandito na siya, Mr. Barredo. Ang tatay ni Ana Karenina. Nasaan ang anak ko? Sa malinis na paraan, malalaman na natin lahat na ako talaga yung hinahanap nilang anak Karenina. Kung ikaw talaga si Ana Karenina, paano kung hindi? Yung malaman mo na ikaw talaga yung tunay na anak Karenina, yun ang dapat na main concern mo. Never trust anyone. Yes, ma'am. I want to put this in writing first. Gusto kong malinaw na hindi ka maghahabol sa mamanahin ng apo ko. Hindi ko kailangan ng pang-iinsulto ninyo. Dapat intindihin mo ang asawa ko para sa ikabubuti ni Ana Karenina. Nina, galit ka ba sa amin ni Karen? Hindi sa'yo, kay Karen. Bakit? Narinig ko sila ng nanay niya na nag-uusap. Para sa kanila, kompetisyon lang lahat ng to. Yan si Aldrin yung crush mo? Hindi mo na makikita yan, anak. Oras na malaman nilang hindi ikaw si Ana Karenina. Pangalan pa lang, nahihilo na ako. Nay, ano po talagang depression ko sa kanya? Oh, Ana, ano ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Hinihintay ko silang matapos mag-usap. Ako rin. Yung nanay ko nga eh. Kabadong-kabado. Muntik na himatayin. Bakit dalawa yung ulo ko? Dalawa yung lead? Dahil kilala na kita. Two-faced kang tao, kaya hindi kita kaibigan. So stop pretending, please!